Ang lalim ng iniisip mo, iho. Kung hindi mo siya kayang tingnan, palayasin mo na lang. Komento ni Yaya Lilit na lumapit sa kanya. Hindi niya nilingon ng ginang. That would be too easy. Tipid niyang sagot. Marahas na bumuntong hininga ito na tila ayaw sa desisyon niya. Kahit ilan pa man ang kumontra sa kanya, hindi magbabagong desisyon niya. Alam niya kung anong ginagawa niya. Nang matapos ang paglilipat ay saka siya bumaba. Dinatnan niya sa kusina si Emilia. Ngunit hindi siya nito pinansin. Nakaharap ito sa lababo at magang-maga ang mga mata. Kumuha lang siya ng malamig na tubig. Paalis na sana noong pumasok sa kusina si Yaya Lilit. Hindi mo ginalawang pagkain mo, Emilia? Puna nito sa mesa na may nakalapag pang pagkain. Maging siya ay napalingon doon. Halatang hindi pa ginalaw at malamig na yon. Wala po akong gana. Aba, magpapakamatay ka ba sa gutom? Pasalamat ka nga't pinapakain ka pa ni Rafael. Hindi kumibo si Emilia, pero kita niyang nakakuyom ang kamao nito. Pagsabihan mo yung asawa mo, Rafael. Sumusukong utos ng ginang sa kanya. Doon lang humarap sa kanya si Emilia. Kung malamig ang tingin niya ay mas malamig ang tingin nito. Hayaan mo kung lumabas. Bibili ako ng sarili kong pagkain. Lakas loob na hamon nito. Kumibot ang labi niya at hindi ito sinagot. Ginalugad niya ng tingin ang mukha nito. Ngayon lang din niya napansin na mukhang kulang ito sa tulog at bahagyang pumayat. Wala akong balak na kainin ng mga pagkain dito. Ayokong patihan ay isumbat sa akin. Dagdag nito. Tumikwas ang kilay niya at tamad itong tiningnan. I don't care if you starve yourself to death, Emilia. Napanganga ito pero hindi pa siya tapos. Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan si Melanie. Nilagay niya sa loudspeaker yon para marinig nito. Rafael, gosh, kamusta na? Sabik na sagot sa kanya nito. Umangat ang gilid ng labi niya matapos makita ang pagkainis sa mukha ni Emilia. Hindi niya inalis ang titig dito habang kausap si Melanie. I'm good. Are you free tonight? Susunduin mo ba ako? Nanliit ang mga mata ni Emilia sa kanya ngunit binaliwala niya yon. I need someone to warm my bed tonight. My wife failed to do her wifely duties. Humagikhik si Melanie na kinatalim ng tingin ni Emilia sa kanya. Kulang na lang isampalin siya nito pero hindi siya lumayo. Humakbang pa siya palapit para mas marinig nitong usapan. Mag-hotel na lang tayo, Rafael. I won't disappoint you, promise. Kinikilig na sagot ni Melanie bago niya patayin ang tawag. Naglandas muli ang luha sa pisngi ni Emilia. Ganyan mo ba ako sasaktan, Rafael? Gagamit ka ng ibang babae bilang ganti? Malamig niya itong tiningnan. Why? Does it hurt? Pinupunit ba ang puso mo sa sakit? I guess so. You deserve it. Mabilis siyang tumalikod noong muli itong humagulhol. Pero para sa kanya hindi pa sapat ang sakit na nararamdaman nito. Hinarap niya muli ito. By the way, Melanie is a good lover. Emilia's POV. Sobrang hapdi ng dibdib niya matapos marinig ang pag-uusap ni Melanie at Rafael. Tutol siyang umalis ito noong gabing yon pero wala siyang magawa kundi umiyak sa guest room at magdamdam. Alam niya sa sarili niyang malaking kasalanan niya. Pero hindi niya matanggap na magtatawag ng ibang babae ang asawa niya bilang ganti. Sobrang lalim na ng gabi pero mulat pa ang mga mata niya. Hinihintay niya kung anong oras darating si Rafael. Ngunit sumikat na lang ang araw ay hindi man lang niya narinig ang sasakyan nito. Sobrang bigat na ng pakiramdam niya. Sobrang bigat pa ng mga mata niya. Ni hindi siya kumilos matapos may kumatok at bumukas ang pinto. Niluwa na yun si Yaya Lilit. Maging ito'y alam niyang galit sa kanya. Halata naman sa malamig at sarkastikong pakikitungo nito. May almusal na sa baba. Kumain ka na. Akmang isasara nito ang pinto ngunit mabilis siyang bumaba sa kama upang pigilan ito. Bakit? Taas kilay na tanong nito. Napalunok siya at naglakas loob na magtanong. Si Serenity po ba nasa baba na? Sa school na ang bata. Bakit hindi po siya nagpaalam sa akin? Nanakit ang lalamunan niya sa nagbabadyang pag-iyak. Hindi niya alam kung anong sinabi ni Rafael kay Serenity at sobrang iwas din ng anak niya sa kanya. At bakit naman siya magpapaalam sa'yo? Hindi ba't bawal mo siyang lapitan? Mama niya pa rin po ako. Sus, Ginoo Emilia. Kung hindi ka gumawa ng mali ay malamang na hindi ilalayo sa'yo ni Rafael ang bata. Bakit ka kasi nagpatukso? Paninisi pa nito. Hindi siya nakakibo. Wala siyang laban dahil mali naman talaga siya. Hinayaan na lang niya na umalis si Yaya Lilit. Bumalik siya sa higaan at muling pumikit. Malamang ay dahil sa puyat kung kaya't nakatulog siya muli.
Nagising lang siya matapos maramdaman ng pagwewelga ng sikmura niya. Tinatamad man ay pinilit niyang bumangon. Ramdam niyang pag-ikot ng paningin niya marahil ay dahil sa gutom. Mahigpit ang hawak niya sa railings ng hagdan. Kamuntikan pa siyang mahulog noong namali ang paghakbang. Akala niya igugulong siya sa ibaba ngunit mariing hawak sa bewang niya ang naramdaman niya. Careful. Madiing bulong nito sa kanya. Agad siyang nag-angat ng tingin para lang makita si Rafael na umiigting ang panga at galit na nakatingin sa kanya. Ayaw niya nang makipag-away pa rito, mauubusan lang siya ng lakas. Pero hindi naman magbabagong desisyon nito. Sorry, nahilo lang. Stop acting. Kahit magpanggap ka pang patay ay wala akong pakialam. Mariing bulong nito sa kanya. Hiniwa na naman ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Mabilis siyang umayos ng tayo. Hindi ako nagmamakaawa sa'yo. Pabalik na sagot niya rito. Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito dahil tiyak na masakit na salita ang sagot nito. Dumiretso na lang siya sa kusina. Imbis na ganahang kumain ay nawalan siya ng gana matapos maamoy ang bawang na mula sa sinangag. Malamig na ngayon at mukhang kanina pang umaga. Bagsak ang balikat na binuksan niyang refrigerator at kumuha ng mansanas. Hinugasan niya yun at kinagatan. Tumanaw din siya sa bintana sa kusina kung saan kita niya ang 6 na gwardya. Kahit pala magsubok siyang tumakas ay hindi rin siya makakaalis. Sobrang inip na niya. Gusto niyang bumalik sa pagtatrabaho ngunit alam niyang hindi papayag si Rafael. Yan lang ba ang kakainin mo, Emilia? Namumutla ka na. Puna sa kanya ni Yaya Lilit noong datnan siya nito sa kusina. Ipagluluto kita kung gusto mo. Hindi na po. Gusto ko pong mag-swimming. Sagot niya matapos pumasok yun sa isip niya. Nilapag niyang kinagatang mansanas at dumiretso sa backdoor. Tinawag pa siya ni Yaya Lilit ngunit hindi siya nakinig. Iyon nga lang 2 gwardyang sumalubong sa kanya pagbukas pa lang niya ng pinto. Hindi ka po pwedeng lumabas, ma'am. Umirap siya. Diyan lang ako sa swimming pool. Hindi ako tatakas. Kinunutan siya ng noo ng isa habang ang isa ay kinuhang cellphone sa bulsa nito. Humalukip-kip siya matapos matantong tinawagan nito si Rafael. Copy, sir. Binalikan siya nito ng tingin bago sumenya sa kasama na hayaan siya. Naiiling siyang dumiretso sa swimming pool sa likod bahay at walang babalang hinubad ang suot niyang pantulog. Tinira niya ang suot na manipis na underwear at brasher. Mabilis na nagsipagtalikuran ang mga bantay niya. Hindi niya pinansin ang mga ito at agad na lumusong sa tubig. Tama lang ang temperatura noon para sa sikat ng araw. Ilang beses siyang nagpabalik-balik ng langoy hanggang sa mapagod at magpalutang-lutang na lang. Pinikit niya ang mga mata at hindi alintana ang sikat ng araw. Nagustuhan niyang katahimikan pero hindi niya inaasahan ng mga brasong nag-angat sa kanya paalis sa tubig. What the? That's enough. You're showing too much skin. Paninita ni Rafael sa kanya mula sa nagtatagis na mga ngipin nito. Umirap siya at hindi pinansin ang paghagod sa kanya nito ng tingin. Binalakpan niyang tumalon muli sa swimming pool ngunit mahigpit ang hawak nito sa kanyang tiyan at bewang. Basang-basa na rin ito kagaya niya. Bitiwan mo ako, Rafael. Pinilit niyang ibalik ang tapang niya. Wala rin namang mangyayari kung magmamakaawa siya rito. You're not going to swim again. That thing you are wearing is a piece of shit. Whatever, Rafael. Isusuot kong gusto ko. Plano mo bang akitin lahat ng bantay dito para makatakas ka? Believe me, you can't. Nagtagis ang mga ngipin niya sa paratang nito. Ganoon ba kalala ang tingin nito sa kanya? Ni hindi man nga lang ito nag-imbestiga sa totoong nangyari sa kanila ni Johan. Naiinis siya lalo. Gusto niya itong sampalin pero at the same time gusto niyang makinig din ito sa kanya. Hindi ka pwedeng magsuot ng ganito sa pamamahay ko. I don't want you to wear that fucking underwear. It's called bikini, Rafael. I don't care. I hate that brochure too. Don't wear it again. Hindi lalo na sa harap ng mga tauhan ko. Mariing utos nito. Tinikwas niya ang kilay. Lahat na lang bawal. Pero kapag ikaw pwedeng tumawag ng babae at magpakasasa? Lalong umigting ang panga nito. Hinaklit nitong puting roba at agad siyang binalot doon. Nagpumigla siya at naiinis itong tinitigan. Ano? Masarap ba si Melanie? Nag-enjoy kayo at magdamagan pa? Bakit hindi pa siyang ibahay mo rito at palayasin mo na lang ako, ha? Lumakas man ang boses niya ay wala siyang pakialam. Ramdam niyang napapatingin na sa kanila ang gwardya nito, pero hindi niya nilingon. Hindi mo gugustuhin ang isasagot ko. Pagbabanta nito, doon pa lang ay pinigana ang puso niya. Malamang sa malamang ay nag-enjoy ito kay Melanie. Gusto niyang maiyak muli. Nawawala ang tapang niya.
Ang unfair mo, Rafael. Naghalikan kami ni Johan pero walang nangyari sa amin. Tapos ikaw magdamag ka sa babae mo. Nangihinang hinanakit niya. Hindi ito kumibo. Hindi rin naman siya nito pinakawalan. Kahit ayaw niya, iniyakag siya nito patungo sa bahay. Nasa pinto na sila noong lumapit ang gwardyang nakadestino sa gate. Sir, may nagpadala po. Inabot nitong envelope kay Rafael. Kinunot niya ang noot akmang itatago yun ng asawa niya. Ngunit pinigilan niya ang kamay nito. Buksan mo. Gusto kong makita kung ano yan. Mariin niyang utos. Naningkit ang mga mata nito sa kanya. Baka mamaya ay galing yan kay Melanie. So what? You don't have any right to tell me what to do, Emilia. Mariin niyang naitikom ang bibig at matalim itong tiningnan. Gusto niya itong sagutin pero pinigilan niya ang sarili. Nagkusa rin naman itong buksan ng envelope at naladlad sa harapan niya ang invitation card ng Silvestre Empire. Na-excite siya matapos mabasa yon. Annual ball? Sa susunod na araw na. Don't be so excited. You're not going with me. I'm still your wife. Ako dapat ang date mo. Hahanapin ako ni Don Ronel. Pagkatapos ng ginawa mo'y iniisip mong isasama kita at ipapakilalang asawa ko. Ngumisi ito na ikinainsulto niya. Kinuyom niya ang kamay. Alam niyang galit lang ito kaya ito ganyan. Pero kung may paraan lang ay gusto niyang bumalik sila sa dati. Baka pwedeng ayusin pa to, Rafael. Mahinang sambit niya. Baka ang pag-attend nila sa ball ay magiging daan para maging maayos ng relasyon nila. Tinitigan siya nito ng matagal. Akala nga niya'y nakuha na niyang loob nito muli. I will think about it, but you're not going with me. Mariing sagot nito. Sumilip ang pag-asa sa kanya dahil sa sagot nito. Tumikhim siya at maliit na ngumiti. Sinong isasama mo sa ball? Si Yaya Lilith at Serenity? Kumibot ang mga labi nito, tila nag-isip pa. I'm thinking about whether to bring Melanie with me or... I guess Adela will be my date. Pagyayabang nito na sumira sa pag-asa niya. Sukdulan ng selos na nararamdaman niya sa desisyon nito. Nang gagalaiti siya sa inis ngunit wala siyang magawa. Alam niya ring malabo ng maayos pang relasyon nila, kaya't patay mali siya na lang siya sa mga lakad nito. Hindi na rin siya nag-aabala pang maghintay sa gabi. Si Serenity na lang din ang focus niya. Pinaghahanda niya ito ng baon kahit pa ayaw nitong lumapit sa kanya. Marahas na buntong hininga ni Yaya Lilith ang narinig niya. Habang nasa kusina siya at ginagawa ng sandwich si Serenity. Kahit galit ako sa ginawa mo, ayoko naman na magkaaway kayo ni Rafael. Kawawa si Serenity. Kailangan din ni Serenity ng masayang pamilya. Bigla ang letanya nito. Tumigil siya sa paglalagay ng cheese. Hindi niya nilingon ng ginang. Nahihiya siya rito. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Gusto ko naman pong ayusin. Pero mukhang nakahanap na po ng iba si Rafael. Mahinang sagot niya kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib. 1 buwan na pero hindi pa rin kayo maayos. Imbes ay sagot nito, hindi siya kumibo. Naiintindihan naman niya na mahirap patawarin ang ginawa niya. Ayaw na rin niyang ipilit ang sarili kay Rafael kahit pa gusto niyang magkaayos na sila. Ipababalik ko ang mga gamit mo sa kwarto niya. Baka sakaling magkaayos pa kayo ulit. Huwag na po. Hayaan niyo na lang po siya. Paaalisin niya rin naman ako kapag naging sila na ni Melanie o ni Ate Adela. Diyos mio, anong sabi mo? Namilog ang mga mata ng ginang at tila ayaw siyang paniwalaan. Napangiti tuloy siya ng mapait. Kung tutuusin ay mas malala ang ginawa ni Rafael kumpara sa kasalanan niya. Pero syempre siya ang dahilan noon, kaya hindi niya maisumbat. Nililigawan niya po yata si Adela. Mukhang madalas din silang mag-hotel ni Melanie. Napahawak ang ginang sa sariling dibdib at mukhang hindi talaga makapaniwala. Mahabaging Diyos, hindi yan magagawa ni Rafael. Nangilid ang luha niya hindi dahil sa sigaw nito. Naiiyak siya dahil nagawa na yun ni Rafael bilang ganti sa kanya. Wala na po akong magagawa kung ayaw niya akong patawarin. Nasa kanya na pong desisyon kung anong balak niya sa pamilya namin. Ang gusto ko lang ay huwag niyang ilalayo sa akin si Serenity. At kung ititira niya rito ang isa sa mga babae niya, kukunin ko ang anak ko. Kung magsalita kay parang alam mo nang mangyayari. Hindi mo pa lubusang kilala ang alaga ko. Hindi ganyan si Rafael.
Napapikit siya sa lakas ng sigaw ng ginang. Dinig niyang mga yabag nito paalis sa kusina. Nanghina siya at napahawak sa mesa. May magagawa ba siya kung may gugustuhing iba si Rafael? Kung may ibabahay ito? Tsak na masasaktan siya ng sobra, pero hindi niya mababagong desisyon nito. Wala siyang alas na makakapagpabago sa desisyon nito. Huminga siya ng malalim. Saktong pagmulat niya ng mga matay, nasa harap niya na si Serenity at titig na titig sa kanya. Agad siyang ngumiti sa anak at mabilis na inayos ang baonan nito. Enjoy your school, baby. Kapag okay na ako, ihahatid sundo kita, Napakurap ito ngunit bumagsak din ang mga balikat. Malungkot nitong kinuha ang baonan. That will never happen, Mommy. Yaya Lilith said you have no cure. And I guess it's true. Ang putla mo po, Mommy. Gusto niyo po bang magpunta sa ospital? Nag-aalalang tanong nito. Inangat nitong palad upang damhin sana ang pisngi niya. Ngunit umatras din ito. Mabilis nitong tinago ang kamay sa likod. Ramdam niyang nalulungkot din ito at gustong-gusto na siyang yakapin. Ngunit walang magawa. Bantay sarado rin ang kilos ito. Kung siya lang ay yayakapin niya ito ng sobra. Natatakot lang siyang ilayo ito ni Rafael. I'm fine, baby. Don't think about me too much. Soon we will do bonding time. I promise. Tinaas niya pa ang palad bilang pangako. Ngumiti ito ng malapad. Kakausapin ko si Daddy, Mommy. Iinom na lang ako ng gamot para hindi po mahawa ng sakit. Pagpupumilit nito, kinagat niyang ibabang labi sa pinaghalong inis at tuwa. Naiinis siya dahil wala naman talaga siyang sakit. Pero yun pang nirason sa anak niya. Natutuwa naman siya dahil ramdam niyang mahal na mahal siya ng anak niya. It's okay, baby. Ako nang bahala. Baka bukas ay magaling na ako. Agad itong tumangot, nag-flying kiss sa kanya bago tumakbo palabas ng kusina. Nakangiti niya itong tinanang ngunit halos mapaupo matapos maramdaman ng hilo. Nasapo niya ang noo. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lakas sa tutumba anumang oras. Mabigat siyang huminga. Ni hindi siya kumilos kahit na nakita niyang mga paa ni Yaya Lilith. Bumalik ito sa kusina at nagbukas ng ref. Anong gusto mong ulam? Malamig na tanong nito sa kanya. Hindi siya makasagot at hindi rin makailing sa takot na mas lalong mahilo. Magluluto ako ng pakbet. Kumain ka naman ng gulay para mawala ang putla mo. Litanya nito. Nilabas nitong mga gulay kasamang bagoong. Yun nga lang ay mabilis niyang natutup ang bibig matapos maamoy ang bagoong. Napatayo siya at namimilog ang mga mata matapos maramdaman ang paghalukay sa kanyang tiyan. Kunot noo siyang nilingon ni Yaya Lilith. O bakit? May nakain kang masama? O wala ka pang kinain at sinisikmura ka riyan? Lalo siyang hindi makasagot. Hindi masabi ang bagoong. Gusto niya iyong ibalik sa ref pero baka magalit ang ginang. Naiiling pa nga ito sa kanya at lalong binuksan ng plastik ng bagoong na kinatakbo niya sa lababo. Mahigpit siyang kumapit sa lababo at agad na nagduwal. Kulang na lang ay iduwal niya lahat ng laman ng tiyan niya pero puro tubig at laway lang naman ang lumalabas. Pinagpawisan siya ng sobra at halos maiyak sa sobrang sakit ng pagduduwal niya. Naramdaman niyang paghagod ni Yaya Lilith sa likod niya at pagtipo ng kanyang buhok upang hindi mabasa. Bahagya siyang gininhawaan. Naghilamos din siya noong tingin niya ay wala na siyang mailalabas. Agad siyang inabutan ng tubig ng ginang. Sumimsim siya roon at sumandal sa lababo. Nangihina pa siya pero mas maayos ng pakiramdam niya. Bumuntong hininga siya at hindi makatingin kay Yaya Lilith. Sorry po sa abala. Kailan ka huling dinatnan? Seryosong tanong nito. Po? Bakit po? Pumirmi ang mga labi nito. Ibibili kita ng pregnancy test kit mamaya. Tila sinipa ang dibdib niya. Kumabog yun ng sobra at mas lalo siyang pinagpawisan ng malagkit. Hindi naman po ako buntis. Magpahinga ka na. Hahatirang kita ng sopas at ibibili ng pregnancy test kit mamaya. Mas maganda nang malaman mo agad ang resulta kaysa magpabaya ka at malaglag ang bata. Paninermon nito.